Makabansa, Grade 1. Quarter 3, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay konsepto ng paaralan at mga mahalagang makikita sa paaralan. Day 1 hanggang Day 2. Matatag Curriculum. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang konsepto ng paaralan at mga mahalagang makikita sa paaralan. Day 1. Mga layunin. Una, natutukoy ang pangalan ng sariling paaralan. Pangalawa, na ilalarawan ang sariling paaralan. At pangatlo, na ibibigay ang mga gawain sa loob ng paaralan. Masdan ang larawan. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan ng paaralang ito? Tama! Makikita natin ang paaralan, ang mga mag-aaral, at maging ang tagapaglinis ng paaralan. Sa araw na ito ay tutukuyin natin ang pangalan ng ating paaralan. Ilalarawan ito at tutukuyin ang mga gawain sa loob nito. Basahin ang mga salita na may kinalaman sa ating aralin. Paaralan. Gusaling nakalaan sa formal na pagkatuto. Gawain. Anumang pinagkakaabalahan, ginugugulan ng lakas, o pinaglalaanan ng oras upang matapos. Tukuyin ang mga kilos o gawain na ipinapakita sa sumusunod na mga larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Panglimang larawan. At pang-anim na larawan. Tanong. Ano-ano ang mga ginagawa ng mag-aaral sa mga larawan? Pangalawa, saan kaya ito ginagawa? Balikan natin ang mga larawan. Unang larawan. Anong kilos o galaw ang ipinapakita ng mga mag-aaral sa larawang ito? Tama! Ang mga mag-aaral ay nakatayo ng tuwid, ang kanilang kanang kamay ay nasa kaliwang dibdib habang umaawit ng lupang hinirang sa harap ng watawat. Pangalawang larawan. Ano naman ang ipinapakitang kilos o galaw ng mag-aaral sa larawang ito? Tama! Ang mag-aaral ay tahimik na gumuguhit ng larawan sa loob ng silid-aralan. Pangatlong larawan. Anong kilos o galaw ang ginagawa ng mga mag-aaral sa larawang ito? Tama! Maayos na nakikipaglaro ang mga mag-aaral sa kanilang kaklase sa palaruan ng paaralan. Pang-apat na larawan. Anong kilos o galaw ang ginagawa ng mga mag-aaral sa larawang ito? Tama! Pinapanatili ng mga mag-aaral ang kalinisan sa kanilang paaralan sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga kalat sa labas ng paaralan. Panglimang larawan. Anong kilos o galaw ang ipinapakita ng mga mag-aaral sa larawang ito? Tama! Nakikinig ang mga mag-aaral sa kanilang guro at sila ay nakikipagpartisipasyon sa aralin sa loob ng silid-aralan. Pang-anim na larawan. Anong kilos o galaw ang ipinapakita ng mga mag-aaral sa larawang ito? Tama! Ang mga mag-aaral ay nakaupo ng maayos habang kumakain ng kanilang baon sa kantina. Para naman sa pangatlong tanong, ginagawa ninyo rin ba ito sa loob ng paaralan? Pang-apat,
Ano ang pangalan ng ating paaralan? Alamin ninyo kung ano ang pangalan ng inyong paaralan. Alam niyo na ba mga bata? Kung ganon, magaling! Ang paaralan ay institusyong pang-edukasyon na nagbibigay ng lugar para matuto ang mga mag-aaral sa gabay ng mga guro. Sa paaralan, natututo ang mga mag-aaral ng iba't ibang kaalaman at kasanayan na mahalaga sa kanilang pag-unlad at hinaharap. Ano ang masasabi mo sa iyong paaralan? Ano ang ginagawa mo sa loob ng paaralan? Ano ang mga dapat at hindi dapat ginagawa sa paaralan? Magbigay kayo ng inyong mga ideya tungkol dito. Narito ang mga halimbawa ng mga dapat na gawain sa paaralan. Ano-ano nga ba ang mga dapat na gawain sa paaralan? Una, mag-aral na mabuti at tapusin ang mga gawain o takdang aralin. Pangalawa, tumulong sa guro, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangatlo, magbasa ng tahimik sa silid-aklatan. Pang-apat, magpakita ng paggalang sa guro, kaklase, at iba pang nasa paaralan. Panglima, makinig ng mabuti sa guro habang nagtuturo. Pang-anim, panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan at paligid ng paaralan. Pang-pito, makisama ng maayos sa mga kaklase at maging magalang sa lahat. Narito naman ang mga halimbawa ng mga hindi dapat na gawain sa paaralan. Una, sumigaw habang nakikipag-usap sa kaibigan. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Pangalawa, magtulakan kapag nasa pila. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Pangatlo, matulog habang may klase. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Pang-apat, mag-ingay o manggulo habang nagtuturo ang guro. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Panglima, manloko sa pagsusulit o kopyahin ang sagot ng iba. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Pang-anim, sirain ang mga gamit ng paaralan o ng kaklase. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Pang-pito, laging magpahuli o lumiban sa klase ng walang dahilan. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. At pang-walo, magtapon ng basura kahit saan. Ito ay hindi dapat na gawain sa paaralan. Ngayon naman para sa gawaing ito, tingnan ang mga larawan. Lagyan ng check kung ang mga aksyon na nasa larawan ay ginagawa sa paaralan. Unang larawan. Ano ang ginagawa ng batang ito? Ang batang ito ay natutulog sa loob ng silid-aralan. Ito ba ay ginagawa sa paaralan? Tama, ito ay hindi ginagawa sa paaralan. Pangalawang larawan. Ang batang ito ay nag-aaral. Gumagawa ng kanyang aralin sa loob ng silid-aralan. Ito ba ay ginagawa sa loob ng paaralan? Tama! Ito ay ginagawa sa paaralan, kaya ito ay check. Pangatlong larawan. Anong ginagawa ng batang ito? Siya ay nagtutupi ng mga damit. Ginagawa ba ito sa paaralan? Tama! Ito ay hindi ginagawa sa paaralan, kaya ito ay walang check. Pang-apat, anong ginagawa ng batang ito? Ang batang ito ay nagpupulot ng kalat. Ito ba'y ginagawa sa paaralan? Tama! Ginagawa rin ito sa loob ng paaralan, kaya ito ay may check. Panglima, ang mga mag-aaral sa larawan ay nagbibigay galang sa kanilang guro. Ito ba ay ginagawa sa paaralan? Tama! Ito ay ginagawa sa paaralan, kaya ito ay may check. At pang-anim, ang mga bata sa larawan ay nanghihiram ng aklat.
Ginagawa ba ito sa paaralan? Tama! Ito ay ginagawa sa paaralan, sa loob ng silid-aklatan. Kaya ito ay may check. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Una, pangalan ng paaralan. Dugtungan ang pahayag na ito. Ang pangalan ng paaralan ko ay... Isulat ninyo kung ano ang pangalan ng inyong paaralan. Pangalawa, ilarawan ang paaralan. Dugtungan ang pahayag na ito. Ang aking paaralan ay... Anong masasabi ninyo sa inyong paaralan? At pangatlo, gawain sa paaralan. Dugtungan ang pahayag na ito. Ako ay patlang kapag nasa paaralan. Day 2. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga mahalagang bagay na makikita sa paaralan. At pangalawa, naiguguhit ang isang mahalagang bagay na makikita sa paaralan. Tayo ay magbalik-aral. Mga bagay na ginagawa ng mag-aaral sa loob ng paaralan. Gaya ng pag-awit ng lupang hinirang, pakikinig sa guro at pag-aaral ng mabuti, maayos na pakikipaglaro sa mga kamag-aaral, tahimik na pagbabasa ng aklat sa silid-aklatan, pagbibigay galang sa mga guro, pagkain ng baon sa kantina, at marami pang mga bagay na maaari tayong gawin sa loob ng paaralan. Sa araw na ito ay iisa-isahin natin ang mga mahalagang gamit na makikita sa paaralan at guguhit kayo ng halimbawa ng mga ito. Basahin ang mga salita na may kinalaman sa ating aralin. Pisara. Ito ang bagay na kulay itim o berde na sinusulatan ng yeso at ginagamit sa paaralan. Tinatawag rin natin itong blackboard. Tisa. Ito ay puti o manilaw-nilaw na substance na karaniwang ginagamit sa pagsulat sa pisara. Tinatawag rin natin itong chalk. Aklat. Anumang pasulat na teksto na nailathala sa limbagan o elektronikong anyo. Ang aklat ang karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng mga aralin sa iba't ibang asignatura. Ngayon naman para sa gawaing ito, tukuyin ang mga kagamitan na tinutukoy sa bugtong. Unang bugtong. May mukha, walang bibig. May kamay, walang bisig. Anong bagay ang tinutukoy sa bugtong na ito? Tama! Ang bagay na ito ay orasan. Pangalawa, may katawan, walang ulo. May paa, walang sapatos. Anong bagay ang tinutukoy sa bugtong na ito? Tama! Ito ay lamesa. Pangatlo, may paa ngunit hindi naglalakad. Pagka ika'y tumayo, siya'y naiiwan. Ano namang bagay ang tinutukoy sa bugtong na ito? Tama! Ito ay upuan. Pang-apat, bakas ay naiiwan. Nakatayo kung kailangan. Anong bagay ang tinutukoy sa bugtong na ito? Tama! Ito ay lapis o ballpen. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga tinutukoy sa bugtong? Tama! Tinutukoy sa bugtong ang mga kagamitang ginagamit sa paaralan. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga ito? Ang mga ito ay ang orasan, lamesa, upuan, at lapis o ballpen. Pangatlong tanong, saan makikita ang mga kagamitang ito?
Tama! Ang mga kagamitang ito ay karaniwang makikita sa silid-aralan. Pang-apat na tanong, meron ba kayong mga ganitong kagamitan? At pang-lima, ano ang gamit ng mga ito? Ang mga nabanggit sa bugtong ay mga mahalagang kagamitan na ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan. Ito ay tumutukoy upang matuto ang mga mag-aaral. Narito ang iba pang mga halimbawa ng mahalagang kagamitan sa paaralan. Gaya ng pisara. Ito ay ginagamit sa pagsusulat ng guro ng kanyang mga aralin. Gaya ng computer. Karaniwan na ito ay ginagamit din ng mga mag-aaral. Microscope. Ito naman ay ginagamit para sa asignaturang science. Lapis at kwaderno. Ito naman ay ginagamit ng mga mag-aaral upang isulat ang kanilang mga aralin. Yeso o chalk. Ito ay ginagamit ng guro bilang pansulat sa pisara. Aklat. Ito rin ay ginagamit ng mga mag-aaral at ng guro para sa kanilang aralin. Globo. Karaniwan na ito ay ginagamit sa asignaturang makabansa. Dito makikita ang iba't ibang bansa ng daigdig. Lamesa at upuan. Ito ang nagsisilbing upuan at lamesa ng mga mag-aaral. Sa ating aralin, ano ang mga dapat mong gawin upang ingatan ang mga mahalagang kagamitan sa loob ng paaralan? Narito ang mga dapat gawin upang ingatan ang mga mahalagang kagamitan sa loob ng paaralan. Una, gamitin ng maayos ang mga kagamitan. Pangalawa, ibalik sa tamang lugar pagkatapos gamitin. Pangatlo, panatilihing malinis ang mga gamit. Pang-apat, tumulong sa pag-aalaga ng mga gamit ng paaralan. At pang-lima, huwag kumuha o gumamit ng gamit ng iba nang walang pahintulot. Para naman sa gawaing ito, gumuhit ng 2 hanggang 3 mahalagang bagay na makikita sa silid-aralan o paaralan na ginagamit sa pag-aaral. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!